Yung magtatanong sa akin guys, saan ba safe bumili ng second hand car? Yung walang problema sa papel at the same time is yung hindi hot car, okay? So syempre ang lagi kong sinasabi sa mga car dealerships kayo pumunta. Yung mga car dealerships guys, yung mga may pwesto tapos makikita nyo pila-pila yung mga sasakyan tabi-tabi, okay? So puro second hand car yon, pero car dealership ang tawag sa kanila. So bakit ko sa kanila pinapayo? Kasi mga boss sila, mga lehitimong negosyo. Meron yung mga permits, unang-una meron din yung mga pwesto, di ba? So anytime na magkaroon ng problem, alam mo na meron kang babalikang pwesto. Hindi kagaya nung kapag nakilala mo lang sa Facebook yung seller, kapag bumili na yan at may problema sa papel, nako, ang hirap na nilang hanapin, di ba? So yun yung lagi kong pinapayo. Pero ano ang gagawin yung mga bossing kung nakabili kayo ng second hand car sa car dealership tapos hot car pa siya, di ba? So yun yung problema nung isa nating viewer. Ito nag-message siya sa atin through text Through text siya nag-message. So i-hide ko na lang yung number niya. Tapos ang sabi niya sa akin, eto. Hi, good morning po, Doc. Meron lang po sana akong gustong itanong, halimbawa po ba yung nabili mong sasakyan sa car dealer may alarm, pwede po bang ibalik sa kanya yung sasakyan or hindi na po? Ano po ba pwedeng gawin? Doc, salamat. Yung pag sinabing alarm guys, yun nga yun, hot car, alarm. May alarma sa LTO, may alarma sa PNP. Usually yung alarm na sinasabi niyan, sa PNP yan naka-alarma. Okay? Ang reply ko tuloy sa kanya, pag may alarm, yes, alam ko pwede. Kasi nga, car dealership yan eh. So, dapat sila mismo, hindi sila nagbebenta ng may alarm. Kasi nga, parang trust, di ba? Trust. Negosyo ka eh. Lehitimong negosyo ka eh. Parang, ikaw ba, sa Mercury Drug ba, makakabili ka ba ng drugs? Yung pinagbabawal na gamot. Alam nating bawal yung pinagbabawal na gamot, di ba? Pero nakabili ka sa Mercury Drug. So, ganun. So, yung hot car, pag nakabili ka sa mismong car dealership, bawal na bawal yon. Okay? Tapos, so, ang reply niya sa akin, thank you po, Idol, sa pagsagot. Tapos, nag-reply na naman siya, sabi niya, Idol, paano po kung tumanggi silang palitan yung unit? Ano po ba pwede gawin? Kung gawin. Sabi ko, sir, kung hot car yan, bakit sila tatanggi? Dalhin mo sa PNP HPG, tapos ituro mo na sila nagbenta sa'yo. Madedemanda pa sila, nagbibenta sila ng hot car. Anong alarm ba nalaman mo? Ang alarm daw is return to field office. Tapos nung ire-rehistro ko na po, doon ko lang po nalaman. Okay? Siguro nabili niya. Tapos ilang months pa lang, nung ire-rehistro na niya, doon na niya nalaman na may alarm return to field office. Dapat tinanong mo sa LTO ano ibig sabihin niyan, yun ang reply ko. Or pumunta ka din sa PNP HPG, ipa-verify mo anong kaso nung kotse. Tapos, ito yung sagot niya, para malaman nyo. Actually, nagpunta na po kami ng HPG dahil na-impound nga po yung sasakyan ko. Voluntary surrender ko dahil sa alarm. Nagtagal ng 10 days sa Camp Vicente Lim. Saan ba ang Camp Vicente Lim? Di ako familiar. Then, nirelease na po sa akin, undertaking po habang pinaprocess pa po ang lifting sa Camp Crame. Kaso di ko po mairehistro hanggat di nalilift ang alarm. Almost 2 months na po nasa Crame ang papel on process pa rin, kaya gusto ko po sana papalitan sa kanila ang unit. Ito, so kung return to field office to mga bossing, correct me if I'm wrong, lalong-lalo na sa mga nagbabuy and sell, mga car dealer. Pag return to field office na na alarm ata, ito yata yung mga tinatawag na kunyari financing or installment yung car. Tapos hahatakin na ni bangko yung car, kaso hindi na nila mahanap yung sasakyan. Kumbaga lumipat ng bahay yung nangutang, parang ganun. Hindi ko lang sure I'm not sure. Please correct me if I'm wrong dito sa issue na to na return to field office na tinatawag. Kasi pag alarm na ganito pa rin mga bossing, kagaya niya no, na impound nga yung kanyang sasakyan sa Camp Vicente Lim daw. Kasi syempre, hindi yun i-release ng kampo hanggat hindi mo nakiklear yung kaso, yung alarma na yun. Okay? Tapos, ito na yung sagot ko. Ayun, ipakita mo yung docs na nasa impound ng HPG car mo, papalitan mo. May I know yung name ng car dealership? Ito yung alam ko. Oops. Siyempre, hindi ko pwede ipakita sa inyo yung pangalan ng car dealership. Bahala na si buyer. Kasi sabi niya, pag naayos niya daw to, siya daw ang mismong magpo-post dahil sa sobrang abala, stress, at problema na binigay sa kanya. So, abangan ko na lang din yung post ni Bossing. Pero, itong car dealership na to, alam ko to. Actually, nakapag-check na ako rito. Tapos, ngayon hindi na rin ako pumapayag ng mag-check sa
car dealership na to eh. Yan, lalong-lalo na ngayon, nalaman ko na nagbenta pa sila ng may alarma, di ba? Okay. Ang reply ko sa kanya, alam ko yung car dealer na yan. Nasabi mo na ba sa kanila yung palitan yung car or sole? Sakit nang nangyari sa'yo, grabe abala niyan. Pag pinilit mo naman ibiyahe ng hindi nakarehistro at nasita ka, bukod sa 10K na penalty, impound ka na naman. Kung di ako nagkakamali. Yun yata yung mga boss eh, pag hindi ka nakarehistro. 10K ang penalty niyan, tapos alam ko ini-impound ang sasakyan. So, another abala na naman yan. Reply niya, yes po. Ngayon pa lang po kasi po, puro on process ang sinasabi nila. Wala po silang reply ng sinabi kong palitan na lang. O hindi daw nag-reply yung car dealership nung sinabing palitan. Last November ko po nakuha unit. Then itong March ko po na lamang may alarm dahil renew ko po sana. Pero nag-message siya sa akin May na. So March, April, May, 2 buwan na siyang binibigyan ng problema ng car dealership. Okay, ganito na lang boss, pag ayaw nila aksyonan, ito yung pinayo ko sa kanya kasi syempre wala naman ako sa posisyon para kundinahin yung car dealership, and also wala rin ako sa posisyon para matulungan si buyer. Ang kaya ko na lang gawin sa ngayon, mabigyan siya ng payo kung sino yung pwede niyang lapitan. So ang sinabi ko sa kanya, ganito na lang boss, pag ayaw nila aksyonan, patulong ka na sa DTI. Legit business sila since car dealer sila. At isa sa obligasyon nila ay siguraduhin na ang ibebenta sa inyo hindi hot car. Kaya nga sa car dealer ka pumunta para walang abala sa mga documents at legality ng car. Tapos sa kanila ka pa mapalama mong problema. Pag hindi kasi inaksyonan yan, boss, di kasi nila yan inaksyonan, boss, DTI will do the right action sa kanila. Alam ko, bawal na bawal ang pagbebenta ng hot car. Ang reply niya lang niya sa akin, sige sir, sige idol, maraming salamat po talaga. After 2 to 3 weeks ata, kinamusta ko siya. Sabi ko sa kanya, kamusta sir? Naayos na po ba ng problema mo sa car mo? Sabi niya, good morning po idol. Actually last April 3 nasa krami na po yung papers for lifting. Pero hanggang ngayon po nasa legal office pa daw po. Galing na po kasi ng San Vicente Lim, okay na po doon ang docs. Pero ako po ang nag-ayos nun. Pag naaayos na po ang lifting, tsaka ako po babanatan sa FB yan. Yung may-ari, okay, hinaid ko muna, mayabang po yun. Ang katext ko po sa krami, yung kilala nila sa HPG. Okay. So, ito yung problema sa mga car dealership. Sana naman, actually ako ngayon ko lang din nalaman na may mga car dealerships din pala na nagbebenta ng hot car. Kasi nga, every time na may magtatanong sa akin, lagi ko sinasabi, kung ayaw nyo na may problema sa papel, kung ayaw nyo ng hot car, dumirekta kayo sa mga car dealerships. Kasi may negosyo yung mga yan. So, ngayon ko lang din nalaman to, masakit na pangyayari. Tapos, hindi pala siya pinapansin nung car dealership. Okay? So, ito yung ingat mga boss. Kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo, every time na bibili kayo ng second hand car, kahit kanino pa yan, kahit pa yung mismong first owner, mismong nagbebenta, kahit ako sa inyo, sabihin ko na lang sa inyo, kanya, halimbawa ako si Jeep Doctor, nagbebenta ako ng sasakyan ko sa inyo, nakapangalan sa akin yung sasakyan, mahalaga pa rin mga bossing ang verification sa PNP HPG. Pinakamahalaga yung PNP HPG kasi sila yung updated pagdating sa mga hot car. Si LTO hindi, kasi si PNP pa rin ang nauuna. Si LTO pag nagbato na ng data si PNP, paano kung hindi pa nagbabato si PNP? So ano bang problema? Halimbawa ako nga nagbenta ako ng sasakyan, di ba? Magiging hot car pa ba kung sa akin galing, sa akin nakapangalan yung sasakyan? Lagi ko sinasabi, yes, hindi lang naman po karnap ang hot car. Halimbawa, hit and run. Nakasagi ako, tinakbuhan ko, hot car ka na. Ginamit sa crime, nang hold up ako, gamit ko yung sasakyan ko, naplakahan, hot car ka na. Diba? Nahulihan ka ng droga, hot car ka na. So, maraming cases ang hot car, hindi porket yung mismong may-ari ang binibilhan mo, safe ka na. Kaya pinakamaganda basta second hand car ang bibilhan ninyo. Mga bossing, magpa-verify po muna kayo sa PNP HPG. Yun nga lang, medyo mahirap ang proseso ng pag-verify sa PNP HPG. Wala kasing online yan. Bawal din po yung dadalhin nyo lang yung ORCR. Kailangan dala ninyo yung sasakyan sa PNP HPG tsaka nyo i-verify. Okay po?